Isang taong may mabuting puso at marunong magprotekta ng itlog. May mahigit 10 munting ahas sa bahay ng kapitbahay na sawa na abala sa paghahanda para sa hibernation. Kaya nakiusap siya sa akin na bantayan ng isang itlog. Ang itlog na ito ay iba sa lahat ng itlog ng ahas ng kapitbahay noon. Ito ay kulay pulang apoy. Maingat kong inalagaan ang itlog. Araw-araw akong nakapulupot dito. Ang puting dulo ng aking buntot ay marahang tumatapik sa balat ng itlog sa kalaliman ng gabi. Matulog ka na, mahal kong sanggol. Ang pulang balat ng itlog ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagandang itlog. Mula nang magkaroon ng itlog na ito sa pugad ng kapitbahay. Kumalat ang mga chismis. Parehong itim ang dalawang ahas. Paano sila makapanganak ng ganitong kapyulang? At ganito kalaking itlog. Tiyak na may isa ang nagtaksil. Dahil sa itlog na ito, ang mag-asawang kapitbahay ay araw-araw na umiiyak. Ilang beses pa nilang sinubukang itulak ang itlog sa bangin. Papalapit na ang taglamig. Ako na malakas ang katawan ay matagal nang handa para sa taglamig. Ako ay isang napaka-espesyal na puting ahas sa kagubatan ng Aya. Ang aking mga kaliskis ay may hugis na parang mga snowflake. Lahat ay kailangang mag-hibernate. Ngunit hindi ako. Tinuturing akong kakaiba ng ibang ahas. Ayaw nilang makipag-usap sa akin. Hindi ko rin alam kung saan talaga ako nagmula. Mula nang magkaroon ako ng alaala. Narito na ako sa kagubatang ito. Hanggang sa inalok kong tulungan ng mga ahas na nag-hibernate na bantayan ang kanilang mga itlog. Unti-unti ring gumanda ang pakikitungo nila sa akin. Ang mag-asawang sawa na dati ay binabalewala ako ay nakiusap na ay pa-incubate sa akin ang itlog. Masaya akong pumayag. Nakahanap ako ng isang tuyo mainit at tagong yungib. Pahigpit kong pinalibutan ng itlog sa gitna ng aking katawan. Bumuo ng isang pugad ng itlog. Patuloy kong hinihigpitan ang aking mga kalamnan. Upang makalikha ng init, para painitin ang itlog. Paminsan-minsan ay dinidilaan ko ang balat ng itlog. Upang mapanatili ang tamang halumigmig. At maiwasang matuyo at mabiyak ang itlog. Malakas ang ihip ng malamig na hangin sa labas ng yungib. Ngunit tahimik sa loob ng yungib. Dati ay mag-isa kong tinatawid ang malamig na taglamig. Ngayon, sa wakas ay hindi na ako nag-iisang ahas. Talagang dapat kong pasalamatan ang mag-asawang sawa. Dahil nakahanap sila ng magiging kasama ko. Ang gumagalaw kong puting kaliskis ay kumikiskis sa itlog ng ahas. Ang malaking itlog ng ahas ay halos kasing taas ng higit kalahati ng katawan ko. Bilog na bilog at mataba, habang tinitingnan ay lalo pang nakakatuwa. Siguradong ito ay isang malakas at malaking uri ng ahas. Araw at gabi ko siyang sinamahan. Ang malamig na balat ng itlog ay napainit ko hanggang maging komportable. Sa labas ng yungib ay nagyayelong mundo na. Paisang-isang bumabagsak ang mga snowflake at nagiging makapal na nyebe sa lupa. 2 buwan na ang lumipas. Walang kahit anong pagbabago ang itlog. Baka kailangan nitong ma-incubate ng buong 3 buwan. Hinalikan ko ang ilalim ng balat ng itlog. Sanggol, maging mabait ka ha. Isang araw sa 3 buwan. Habang nakasandig ang ulo ko sa itlog ay narinig ko ang tunog ng pagbitak ng balat. Lumipas na ang taglamig, bumalik ang tagsibol sa lupa. Natunaw ang naipong nyebe. Ang sinag ng umagang araw ay sumilip sa bunganga ng yungib at nagbuhos ng gintong liwanag. Tuwang-tuwa akong makita na unti-unting nabibiyak ang balat ng itlog. Bigla, umumbok ang gitnang bahagi ng balat ng itlog sa lakas ng bangga. Hindi ko napigil ang tulungan ng munting ito. Lumapit ako at sinubukang kagatin para mabuksan ang balat. Hindi ko inaasahan sa susunod na segundo. Malakas na binangga ng sanggol na ahas at nabasag ang balat. At tumama ng todo ang ulo niya sa aking nguso. Nabigla ako. Nagkatitigan kami ng malaki ang mga mata. Apoy na pula ang buong katawan ng sanggol na ahas. Sobrang ganda. Ang katawan niya kahit bata pa ay halos kasing laki ng sa akin na adulto. Kakalabas pa lang niya sa itlog. Malambot pa ang ulo niya. Kaya hindi masakit ang bangga niya. Pero matigas ang ulo ko. Nagmamadali akong tingnan kung nasaktan siya. Sanggol. Tingnan ko nga. Inabot ko ang tuktok ng ulo niya. At may sensing sinuri. Dapat. Walang problema. Tinitingnan niya ako gamit ang malalaki niyang mata. Hindi man lang gumagalaw. Parang medyo tulala. Baka nabobo dahil sa bangga. Mabilis kong kinagat ang isang piraso ng balat ng itlog. Gumapang palabas ng yungib para kumuha ng tubig para kay Snake Baby. Paglingon ko, labis akong nagulat dahil gumapang na palabas si Snake Baby mula sa itlog. Buong katawan niya ay mahigpit na sumunod sa likod ng buntot ko. Ginagaya niya ako sa pagsitsit at paglabas ng dila ng ahas. Baby, napatigil ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko halos mapaniwalaan ang narinig ko. Sinabi lang ni Snake Baby ang salitang baby. Kakalabas pa lang niya pero marunong na siyang magsalita. Si Snake Baby ay talagang henyo. Karapat-dapat lang bilang sanggol na ako ang nagpalaki. Inangat ko ang aking katawan bilang ahas. Punong-puno ng yabang. Habang ako ay nag-iisip, mabilis na gumapang si Snake Baby papunta sa akin. Paikot-ikot niyang ibinalot ang katawan niya sa akin. Nagkikiskisa ng apoy na pulang kaliskis at ang puting kaliskis. Doon ko lang napagtanto na malamig ang kanyang mga kaliskis. Napakalamig sa bunganga ng yungib. Paano niya kakayanin iyon? Mabilis akong bumalik sa mas malalim na bahagi ng yungib. Sa isang iglap, buong katawan ko ay nabalot niya ng mahigpit.
Nagkamali pala ako noon. Ang katawan ni Snake Baby sa murang edad ay mas malaki pa kaysa sa akin na adulto. May sobra pa ang katawan niya kahit nakapulupot na sa akin. Ang sumisitsit niyang dila ay dumadampi sa akin at nakakakiliti. Naiintindihan ko. Marahil inakala ni Snake Baby na ang unang nakita niya ay ang kanyang ina. Kakapanganak pa lang at kulang sa pakiramdam ng seguridad. Kaya kailangan niyang manatili sa tabi ng ina. Ngunit kung ganoon, hindi ako makakalabas para maghanap ng tubig para kay Snake Baby. Bigla, may naisip akong paraan. Maaari kong gawin tulad ng dati sa pagdila ng balat ng itlog. Upang panatilihing mamasa-masa si Snake Baby. Kaya, inilabas ko ang dila ko at dinilaan ang mga kaliskis ni Snake Baby. Habang patuloy kong dinidilaan, biglang nanginag ang buong katawan ni Snake Baby. Ano ang nangyari? Sandali siyang natigilan. Inilapit niya ang ulo niya sa harap ko. Ipinagdikit niya ang nguso niya sa nguso ko. Nauuhaw. Naalala ko na sa mahiwagang kagubatan may mga ina na kapag bata pa ang kanilang supling. Dinudurog muna ng mga ina ang pagkain bago ay pakain sa sanggol. Inilabas ni Snake Baby ang dila niya. Uhaw. Nag-alinlangan ako sandali. Dinilaan ko ang dila niya. Tama pala. Hindi ko pa alam kung lalaki o babae siyang sanggol. Parang may pumasok na ideya. Tumingin ako pababa. Lalaki pala siya. Dinilaan ko ulit. Uhaw ka pa ba? Uhaw. Hindi pa nagigising ang mag-asawang sawa. Kaya ako na ang kusang umako ng pag-aalaga sa Snake Baby. Talagang napakasilaw ng pula niyang mga kaliskis. Kumikinangpas sa ilalim ng araw. Tawagin na lang siyang Honghong. Honghong. Ang ganda pakinggan. Honghong. Honghong na lang ang pangalan mo, pwede ba? Tumalikod siya at itinapat sa akin ang malamig niyang dulo ng buntot. Honghong. Ilang beses ko siyang tinawag. Hindi niya ako pinansin. Mukhang hindi niya gusto ang bagong pangalan. Medyo nalungkot ako. Mag-isa akong ahas na sumiksik sa sulok at nagmamokmok. Hindi pa ako nakakapagluksa ng maayos. Tumapang si Snake Baby mula sa pader ng yungib. At muli akong mahigpit na pinuluputan. Honghong. Mahinang umuo siya. Marahil noong nasa loob pa siya ng itlog. Araw-araw kong tinatawag ang itlog na baby. Kaya si Honghong ay baby lang ang tawag sa akin. Baby. Ikinampay ko ang dulo ng buntot bilang tugon. Panahon na ng mabilis niyang paglaki. Marami akong hinuling pagkain para sa kanya. May mga palaka, daga at ibon. Pati ilang mas malalaking hayop. Gaya ng kuneho, baboy, ramo at USA. Pero wala siyang kinakain. Talagang labis akong nag-aalala. Hindi pwede ang hindi kumain. Hindi kakayanin ng katawan. Sa sobrang pag-aalala ay paikot-ikot ako. Halos magkabuhol na ang buntot ko. Baka noong huling beses ay nataman ng ulo niya at naapektuhan ang isip. Kumakabog ng malakas ang puso ko. Ramdam ko ang matinding kaba at pagkakasala. Kasalanan ko ito, dahil sa akin naging ganito si Honghong na ayaw kumain at uminom. Bigla, may pumasok na ideya. Parang may ilaw na sumindi sa isip ko. Karamihan sa mga supling ay kailangang pakainin ng ina. Napakaliit pa nila, wala pang ngipin. Pag hindi pinakain ng ina, maaaring mamatay sa gutom. Pinilas ko ang karne ng baboy, ramo sa mananipis na hiwa. At inilapit sa bibig ni Honghong. Kain na. Sa wakas ay binuksan ni Honghong ang bibig niya. Kain na. Bukas lang ang bibig niya. Pero ayaw pa ring isubo ang karne. Wala akong magawa, kaya pinabuka ko pa ang bibig niya. At isinubo ko mismo ang karne. Sa wakas ay kumain siya. Nang makita kong talagang naubos niya ang ilang hiwa ng karne, doon lang ako bahagyang nakahinga. Inulit ko ang ginawa ko. Inilas ulit ang karne at pinakain sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay ayaw na talaga niyang kumain. Kain na. Masarap ito. Kinuskus ko ang ulo ko sa kanya. Maging mabait ka, Honghong. Kumain ka ng karne para lumaki ka. Tumingin siya sa gilid. Tahimik lang. At muli niya akong binalot ng paikot-ikot. Sa mga araw na ito ay masyado siyang mabilis lumaki. Hindi pa ako nakakita ng ahas na ganito kabilis ang paglaki. Ang pulang mga kaliskis niya ay nagkaroon ng mas masalimuot na mga guhit. Ang mga guhit na ito ay kusang nagliliwanag tuwing gabi. Ngayon, mas malaki na ang ulo niya kaysa sa akin. Mas mahaba at mas makapal ng ilang ulit ang katawan niya. Kayang-kaya niya akong balutin ng walang siwang. Malakas din siya. Kaunting puwersa lang ay hindi na ako makagalaw. Kung titingnan ng buong kagubatan ng aya, ito ay isang bagay na hindi pa kailanman nangyari. Ngunit ni kaunti ay hindi ako nagtaka. Tingnan mo ako, hindi rin ba ako katulad ng ibang mga ahas? Bakit kailangang pare-pareho ang lahat? Napakawalang saysay nun. Mabuti na lang at kahit ayaw kumain ng marami ni Honghong, wala naman siyang anumang problema. Sa halip ay napakalakas niya. Pero tuwing nakikita ko siyang hindi kumakain, sobrang natatakot ako na baka isang araw ay mawala siya. Mabait na Honghong. Kain. Ginamit ni Honghong ang katawan niya para bumuo ng mataas na bakod. At ikinulong ako sa loob. Gaya ng ginawa ko sa kanya noong nasa loob pa siya ng itlog. Inangat ko ang ulo ko at iniunat ang katawan para aipakin sa kanya ang karne. Kain na. Tinanggap niya ang hiwa ng karne. Ngunit sa susunod na sandali, sa harap ng umaasang tingin ko ay ibinalik niya ang karne sa bibig ko. Baby, ikaw ang kumain. Ayoko, si Honghong ang kakain. Paulit-ulit kaming nagtutulakan ng karne. Parang mga robot ang dalawang ahas na inuulit ang eksena ng halos kalahating oras.
Sa huli, kinagat ni Honghong ang karne. At malakas na inihagis palayo. Bumagsak ang karne sa lupa na may tunog. Hindi gutom. Uhaw. Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakapulupot sa akin. Kung titingnan mula sa malayo, gumagalaw ang matitigas at masalimuot na pulang kaliskis. Paminsan-minsan ay may sumisilip na kaunting puting kaliskis. Iyon ang ako na nakapulupot sa loob. Ang nakatayong gintong mga mata ay tuwid na nakatitig sa aking nguso. Dilaan. Sabay sabi nito. At sinubukang itulak ang aking nguso. Karaniwan ay 10 araw na lang. Bago magising ang mag-asawang kapitbahay mula sa hibernation. Ngayong taon ay tila hindi rin magiging iba. Umaplos ang hangin sa kagubatan ng Aya. Sumibol ang masiglang lantian mula sa lupa. Tinitingnan ko si Honghong na kahit matulog ay kailangan pang mahigpit na nakapulupot sa akin. At iniisip, panahon na para dalhin ko siya sa pangangaso. Kahit bata pa si Honghong. Pero sa pag-unlad ng katawan, para na siyang isang ganap na napakahinog na malaking ahas. Sa sulok ng yungib ay ang balat ng ahas na hindi ko na malayang nahubad niya. Pagkatapos ng paghubad ng balat ay naging labis na malakas si Honghong. Ang lapad ng katawan niya ay kasinlaki ng 4 na beses ng akin. Hindi ko nasukat ang haba ng katawan niya. Ngunit kapag nakapulupot si Honghong sa loob ng yungib, halos kalahati ng yungib ang napupuno niya. Gayong dati ay halos kasing laki ko lang siya. Mababaw ang tulog ni Honghong. Kahit bahagya lang akong gumalaw palabas, agad niyang ibinubukas ang malalaki niyang gininto ang mata. Kumikislap sa madilim na yungib, parang malalaking ilaw ng tao. Marahan kong inigalaw ang katawan ko. Gaya ng inaasahan, agad na naging alerto si Honghong at binuksan ang mga mata. Maingat niya akong sinuri mula ulo hanggang buntot. Saka muling pumikit na parang matutulog ulit. Honghong, gising. Ngayong araw ay lalabas tayo para mangaso. Mahina kong sabi. Tumango siya. Pumikit at inilagay ako sa likod niya. Ang ulo ko ay nakapatong sa ulo niya. At napakabilis naming lumabas ng yungib. Sa kahit anong tingin ay dapat ang nakatatanda ang bumubuhat sa mas bata. Ngunit napakalaki ng katawan ni Honghong. Hindi ko siya kayang buhatin. Muling dumating ang pakiramdam ng pagkakasala. Sa unang bahagi ng tagsibol ay marami ang maliliit na biktima. Gaya ng mga daga, palaka at ibon. Ngunit kakaunti pa ang bilang nila. At limitado ang saklaw ng galaw. Dagdag pa na si Honghong ay sanggol pa rin. Ang lakas ng kalamnan, bilis ng reaksyon at husay ng atake ay mababa pa. Kaya magiging mas mahirap ang pangangaso. Paglabas pa lamang ng yungib ay mabilis nang gumapang si Honghong sa isang tiyak na direksyon. Walang kahit kaunting pag-aalangan. Honghong, hindi dito ang daan. Maliliit na biktima ang huhulihin natin ngayon. Ngunit ang direksyong tinatahak ni Honghong ngayon